Sa kabila nga po mga idol ng pagkapanalo ng Golden State Warriors ng 8 beses sa kanilang huling 10 laro, kasama na dyan ang kanilang pagkapanalo sa Lakers, nananatili pa rin naman sila sa pansampung pwesto sa West. Yes mga idol, hirap pa rin naman nga ang Warriors na umabante sa standings, pero kahit ganon may tsansa at posibilidad pa rin naman sila na makaangat hanggang sa pang-8 pwesto bago matapos ang regular season. At mangyayari nga ayan kung sakali mang maipanalo nila ang kanilang last 3 games kontra sa Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans at Utah Jazz. And since 47 wins ang pinakamataas na kayang makuha ng Warriors ngayong regular season, imposible na nga po na masungkit pa nila ang 7th seed. Kaya kailangan na lamang nga po na manalo ang Suns at Pelicans sa natitirang laro nila laban sa mga teams ng Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, ang mga teams lamang nga na nasa play-in tournament sa West ang maglalaban-laban sa huling araw ng regular season. Kaya dapat nga talagang manalo ang Suns at Pelicans ng at least isang game upang maiwasan ang pagkakaroon ng 4-way tie upang makuha pa ng Golden State Warriors kung sakali ang pang-8 pwesto. Samantala, kasunod nga ng pagkatalo ng Lakers sa kanilang huling 2 laro, marami nga po sa kanilang mga fans ang nagalit kay Coach Darvin Ham since marami nga itong nagawang pagkakamali sa kanilang game plan at rotation. Sa katunayan hindi nga po maintindihan ng mga NBA analyst bakit gumamit si Coach Darvin Ham sa 3rd quarter ng isang lineup na hindi pa nila nagagamit ni isang mga beses na sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent, Spencer Dinwiddie, meaning 3 guard, si Jackson Hayes at si Taurean Prince. Bukod nga po dyan, question rin naman parate ng mga fans ang paggamit ng small ball lineup ni Coach Darvin Ham na ginagamit niya si Rui Hachimura bilang isang sentro. Pero ayon nga po sa naging depensa nito, sinabi nga po niya dito na mas gusto nga po niya na pabilisin ang pace ng kanilang galaw since eto lang naman nga daw ang nag-iisang paraan upang makabawi sila sa pagkawala ng opensa at depensa ni Anthony Davis. Mismong si LeBron James rin naman ang nagsabi na wala nga pong masama sa kanilang small ball lineup, sadyang sobra lamang talaga silang nahihirapan na manalo kapag wala ang kanilang sentro na si Anthony Davis. Sa kabilang banda, dahil nga po naipanalo ng Dallas Mavericks ang kanilang game kontra sa Miami Heat, tuluyan na nga po nilang nasigurado ang 5th seed sa Western Conference kung saan opisyal na nga silang maglalaban ng Los Angeles Clippers sa first round. At bagaman man hindi pa official ang kanilang pwesto ngayon since maaari pa itong magkapalitan dahil 1 game lang naman ang pagitan nila, ay malaki ang posibilidad na manatili ang Clippers sa pang-4 at mapako sa pang-5 ang Dallas Mavericks. Para nga po sa inyong kalaman, bukod nga sa hawak ng Clippers ang tiebreaker, ay puro mahihinang kupunan na lang naman ang kanilang makakalaban kumpara sa Dallas Mavericks na kakalabanin pa ang isa sa mga best team na OKC Thunder. Kaya mukhang mahahawakan nga ng Clippers ang home court advantage sa simula. Maliban nga dyan, lamang rin naman ng Clippers sa 2-1 ang regular season series, kaya malinaw may konting advantage dito ang Los Angeles Clippers. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.